Welcome to Kwentong Tago Channel. Ayan. Ang episode natin ngayon ay about sa iPhone 6s Plus. Ayan. Ito po yung iPhone 6s Plus. Ayan. Ang tanong dito ay kung worth it pa ba bilhin o gamitin ang iPhone 6s Plus. And then may mga tanong dito tungkol sa iPhone 6s Plus. Ayan. Kung worth it pa ba bilhin o gamitin ang phone eh. Yung battery kasi ni iPhone 6 Plus, to be honest, mababa kasi yung specs niya. Ibig sabihin, nung time na 2015, mataas pa yun. Pero ngayon kasi, dahil luma na nga, mababa na siya ngayon. Yun. Tapos, bukod sa mababa yung battery life niya ngayon, dahil medyo napag-iwanan na ng panahon, ay napansin ko kasi based on my experience tsaka sa na-experience ng iba na mabilis siyang malobat yung unit na to. Ibig sabihin, bukod sa mabilis siyang malobat, madali na rin siya nag-iinit. Ayan. Kapag ka ginagamit mo siya, syempre. Tapos, ang napansin ko rin dito, matagal siya mag-charge, pero mabilis siyang malobat. Yun ang na-realize ko dito. Yung power bank, ibig sabihin, pwede naman kayong mag-charge sa power bank kapag nalobat yung phone, syempre. Kaya lang, nakaka-awkward naman kung charge ka ng charge sa power bank kasi nga mabilis nang malobat ang phone mo. Ayan. Kaya kung battery ang pag-uusapan, outdated na siya. Ayan. Tapos kasunod, camera. Ayan. Ibig sabihin yung camera nito, single lang. Ibig sabihin nag-iisa lang siya. Yung mga bagong phone ngayon, ay marami ng camera dito sa side na yan. Ayan. Minsan nga kahit budget phone, may mga dalawang camera, tatlong camera. Ito kasi single lang. Ayan. Kaya ibig sabihin, napag-iwanan na siya pagdating sa camera. Ayan. Pagkatapos, yung sa pagkuha ng video niya, basic na lang. Hindi katulad nung ngayon na marami na kasing bagong phone ngayon na napakaganda talaga, especially sa pagkuha ng video at picture. Ayun. Ibig sabihin, outdated na siya. Ayan. Tapos yung kasunod niya, storage. Yung storage nito ay 32 giga na lang. Yun. Ibig sabihin, marami na kasing phone na mataas ang storage para dun sa mga file na sinesave sa phone. Yun. Kaya lang may napansin din ako dito. Wala kasi itong SD card. Ayan. Kasi kapag puno na raw yung storage ng phone, ay pwede naman daw siyang mag-save sa SD card. Kung merong SD card. Ayan. Ito wala. Kaya mapipilitan kang mag-delete ng file dito sa phone na to dahil puno na. At kapag puno na raw yung file ng phone, ay bumabagal na yung phone. Ayan. Pagkatapos yung RAM naman, ayan, katulad nung sa storage, mababa na rin yung RAM nito. Kaya hindi na siya kayang sumabay dun sa mga bagong phone ngayon. In short, mababa na yung RAM niya. Ayan. Tapos, ang importante kasi sa phone, yung hardware tsaka software. Ano pa ba yun nandito? Yung katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung battery niya. Mabilis siya malobat, tapos mabilis siya nag-iinit kahit na hindi ka naman nanonood ng mga movies. Ayan. And then, parang napag-isip ko na what if ipa-repair ko siya o kaya ipa-replace ko yung battery niya. Ayan. Kaya lang guys,
parang hindi na siguro dapat gawin mo. Kasi baka mamaya kapag nagpa-replace kayo ng battery o kaya pag nagpagawa kayo nito sa mga tabi-tabi na technician, ayan, baka mamaya mas mahal pa yung replacement niya o kaya mas mahal pa yung repair niya kesa dun sa unit. Ayun. Ibig sabihin parang lumalabas para kayong bumili ng bago. Ayan. Kaya ina-advise ko po sa inyo na much better ay bumili na lang po kayo ng bago. Ayan. Na swak naman sa budget. Ayan. Total, marami naman pong bagong phone na maganda at kumpleto naman yung specification niya na hindi naman masyadong mahal. Ayan. Ang sabi nga nila, be practical. Ayan. Tapos guys, yung mga nagbebenta ng iPhone 6s Plus ngayon, kasi ganito kasi yun. To be honest, may nagbebenta pa rin nito sa mall. Pero parang mangilan-ngilan na lang. Kasi nga, katulad ng sinabi ko, luma na nga ito. Ayan. Pero, marami nagbebenta nito sa mga second hand. Ayan. Yung mga second hand, yung mga Changi. Ayan. Pero, guys, kung ako ang tatanungin ninyo, hindi kasi maganda or hindi kasi advisable na bumili ng second hand na phone. Ayan. Kasi una sa lahat, gamit na yun. At bukod sa gamit na, baka meron ng mga something doon. Ayan. Total, mag-i-invest rin lang kayo ng gamit, dapat talaga yung bago na ang bibilhin ninyo. Ayan. Total, marami ng bagong phone ngayon na bago siya at swak naman sa budget. Ayan. Ibig sabihin, makatarungan naman yung budget ng phone na nandyan ngayon sa market. Ayan. And then, ano pa ba yung mga tinatanong dito? Yun. Parang lumalabas kasi, outdated na kasi ito. Ibig sabihin, osla na. Ayan. Ibig sabihin, hindi na siya kayang sumabay sa mga bagong phone ngayon. Ayan. Kasi, yung standard na phone ngayon ay modern na talaga. Ayan. Ibig sabihin, katulad ng tanong kanina, kung worth it pa ba bilhin ito o worth it pa ba gamitin itong phone na to, ang totoo, ang conclusion ko dito, ang review ko rito ay hindi na po. Kasi una sa lahat, nabanggit ko na sa inyo kanina na outdated na, mababa na yung specs niya, tapos yung technology niya, hindi niya na kayang sabayan yung mga bagong phone niya yun. Ayan. Ibig sabihin, parang lumalabas kasi na napag-iwanan na nga ng panahon. Ayan. At saka katulad ng sinabi ko sa inyo kanina na kung magpaparepair kayo ng phone, ay delikado po yun. Kasi una sa lahat, lalo na kapag hindi nyo kilala yung gumagawa ng phone at kapag may nangyaring something wrong, ay anong habol nyo doon? Ayun, yun ang question mark doon. Ayan. Kaya ibig sabihin para wala kayong doubt, ay bumili na lang kayo ng bagong phone na swak naman sa budget. Ayan. Na ibig kong sabihin, maraming bagong phone ngayon na maayos naman ang specs niya na hindi naman masyadong mahal. Ayan. Yun ang advice ko sa inyo. Ayan. Total kayo na rin lang ang gagamit. Dapat talaga ay yung phone na bibili ninyo ay yung talagang makatarungan talaga yung specs at yung budget. Ayan. Kaya again, ayan na po yung mga review ko dito sa phone na ito ng iPhone 6s Plus. Ayan. Sa katunayan niya, nung bagong labas ito, kulang na lang sambahin nila ang phone na ito. Ayan. Kasi alam niyo naman, pagdating sa iPhone, maraming excited, maraming atat na bumili. Pero nung time na yun, ganun talaga yun. Pero naluluma ang gadget. Ayan.
Kaya ibig ko sabihin, huwag kayong mag-rely sa brand. Mag-rely po kayo sa specs, tsaka sa price na rin. Guys, ngayon nalaman nyo na yung review dito sa phone na to. Ayan. Nasa sa inyo na po ang mga desisyon kung ano ang gagawin ninyo. At kung ano ang pipiliin ninyong desisyon. Total may mga free will naman kayo na dapat ninyong piliin at sundin. Ayan. Again, bago po ako mag-say goodbye, maraming salamat sa mga nanood ng Kwentong Vlogger. Ayan. Sa mga manonood, salamat sa inyo. At sa mga subscribers, maraming salamat din po. At sa mga nais mag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo. Ganito lang po ang gagawin ninyo. Manood lang po kayo ng video sa Kwentong Vlogger at pagkatapos nyo po manood, i-click nyo lang po yung like, subscribe at bell button para makareceive kayo ng mga update at mga fresh episodes ng Kwentong Vlogger. Ayan. Again, maraming salamat po sa inyo. Have a good day. Bye-bye.